Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang ating Babangon team, of course. Nandito pa rin sa ating Wirecast, ang ating si Justin, and of course sa ating Master Control, kasama naman natin si Susan Aison. At ang ating executive producer, si Step Pani Vicente. And of course, kasama natin yung bago nating kasama dito sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas World Service. Nag-o-observe siya ngayon. Walang iba kundi si Drizel Nanyong. Tabayanan po niyo si Drizel sa mga darating pa nating mga programa, sa mga darating na araw. At makikita niyo po siya at mapapakinggan dito sa ating programa, sa mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Paalala lamang po, ang ating programa at ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang masubaybayan po ninyo ng live ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, sa puntong ito mga kababayan, medyo, para bigyan po kayo ng konting background sa ating pag-uusapan ngayon. Tayo ay babalikan muli natin ang ating Philippine Embassy sa United Arab Emirates, yes, sa UAE. Alam niyo po kasi itong UAE nakaranas na naman ng mga pag-atake, drone attacks, pag-atake at tinuturo na naman dito of course ang Iran at sunod-sunod na naman ang mga naging pag-atake dito, kahit kakamustahin natin muli ang ating embahada at ang kalagayan pa rin ng ating mga overseas Filipino workers o Filipino diaspora dyan po sa United Arab Emirates. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating Philippine Ambassador to the UAE, His Excellency Alfonso Ferdinand Ver. Your Excellency, magandang araw po mula dito sa Pilipinas. Good morning, Sir Ray. Kumusta po? Ito po, mabuti naman po at medyo mainit ngayon. Mainit ang kalagayan dito sa Pilipinas. Dito rin. Kayo po, Your Excellency, Your Excellency Ber. Literally and figuratively. Oh, yes. Okay, so, pero simulan ko siguro yung katanungan ko ngayon. Ano po, Your Excellency, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa UAE sapagkat dumating po ang mga balita dito sa Pilipinas maging sa international newswires na nakaranas na naman po kayo ng sunod-sunod na pag-atake mula sa Iran. Is that confirmed, Your Excellency? Yes, Sir Ray. Salamat. In fact, wala ako sa office ngayon. May briefing kasi na ginagawa tungkol nga sa nangyari. Mm-hmm. So yung mga iba't ibang ambassador, binibrief kami ng mga ibang ahensya dito. But in any case, yes, nung ang alam kasi natin, nag-ceasefire na, no? Mm-hmm. Saka we were looking forward to a more permanent lasting solution sana. Pero nung Lunes nga, actually nung Sunday, nakarinig kami ng reports na may mga barko dyan sa Hormuz Strait na inattack daw at the following day, Monday night, meron. So naitala ay apat na projectile, no? Either drone o cruise missile. At mabuti naman, gaya ng mga lahat ng nangyari ay na-intercept ito. At merong isang sa Maampalad, tinamaan yung isang oil parang depot tsaka oil processing plant sa may Fujairah, that's in northern UAE. At may 3 Indian nationals na napinsala, no? So ngayon wala naman hindi na naulit at tahimik uli ngayon. So as usual, kampante pa rin tayo na i-intercept at we are all well informed. Pumapasok pa rin yung
emergency alert sa ating telepono, advising us where to go. At nananatili pa rin ang kumpiyansa natin dito sa pamahalaan at mga leader ng UAE na pinoprotektahan po lahat ng mga nandito, local man o mga expatriates. Okay. So malinaw po 'yun, ano po, Your Excellency Ambassador Ber, walang Pilipinong nasaktan o nasawi, pero confirm Wala pa. itong tatlong Indian nationals. Nandun sila, nagtatrabaho sila doon sa oil facility, Fujairah Oil Industry Zone ang tawag doon. Malapit yon halos sa Gulf of Oman tsaka sa Arabian Gulf, sa Hormuz Strait, nandun sila sa lugar na yon. So pwede kasing maglayag ang mga ibang barko doon at doon magkarga ng langis na hindi kailangan dumaan sa Hormuz Strait. So yun ang sinasabi ng mga iba kung bakit kumbaga nagpalipad sila ng isang missile doon, no? So may mga nasunog, pero na-contain na, and they're assessing the full extent of the damage. Pero yun lang ang balita na yung tatlong Indian nationals. Alright. Balita, meron pa hong nakarating sa akin na balita na parang sinara na rin dahil sa nangyari pag-atake, Your Excellency, sinarado yung Global Village, parang isang tourist spot yata ito dito sa, tama po ba, sa UAE? Yes, sikat yan, na talagang seasonal event yan dito. Lahat ng parang pag pumunta ka dyan, iba-ibang pavilion, iba-ibang booth, may iba-ibang country, iba-ibang pagkain, iba-ibang cultural events. Nung kasagsagan pa nung nangyayari, sinara na, no? So, as a safety precaution. Tapos nung nag-ceasefire, binuksan uli. Yung saya at yung tuwa ng mga tao nung balik naman, kaya lang with the magsasara talaga yan this Sunday, next week sa May 10. So I think sinara na lang nila uli as a precautionary measure. Sayang, no, napakasikat na puntahan yan dito Okay. Well, how about kamusta po ang ating mga Filipinos, mga overseas Filipinos natin at yung ating mga Filipino diaspora? How are they holding up? Ba sa likod Okay nitong naman, sa ating well, let me just yung repatriation program natin, simula nung nagsimula itong gulo at nagpauwi tayo ng mga government funded repatriation event, nagkaroon na tayo ng 7 na chartered flight, yung special flight na chartered, no? Yung mga iba dyan joint with the consulate in Dubai and the Migrant Workers Office in Dubai. Pero may mga iba hiwalay, no? Kasi malaking grupo from Abu Dhabi, malaking grupo from Dubai. Total niyan, mga mahigit 2,500 dun sa special flights. Yun yung tayo nag-arkila ng aeroplano, no? So, pero nung sumunod na araw na nag-open na yung airspace at bumabiyahe na yung Emirates tsaka yung Etihad, we were taking advantage of commercial flights na. So, kumukuha na lang tayo ng mga allocation na 50 o 100 tickets sa isang flight. So tuloy-tuloy pa rin. In fact, kaninang umaga dito may umalis galing Abu Dhabi na 33, no? Kagabi, another 51 pala kanina, kagabi 33 yung mga patuloy nating programa. Tapos patuloy din yung nagsimula na rin ng Migrant Workers Office magbigay ng yung ayuda, no? Financial assistance at tuloy-tuloy, no? So mga na-dislocate dito, mga nawalan ng trabaho, sila ang eligible. So they just have to submit their applications online, either dito sa Abu Dhabi and the Migrant Workers Office Abu Dhabi or sa Dubai, and pinoproseso naman. So at least yung senyales na hindi na naulit yung pagpadala ng mga projectile, we're looking at that as a positive sign. Alright. So, ulitin ko lang just to confirm, Your Excellency, may mga pabalik na dito sa Pilipinas, may mga na-repatriate na kagabi, tama po ba yun? Na. As late, tuloy-tuloy na kasi continuous yung charter flights. So, like sa Emirates, araw-araw, 3 flights. Dito naman, 2 flights from Abu Dhabi. So, kanina may umalis, 9 a.m. dito. So, alauna dyan.
a batch of 51. Mhm. Kagabi, alas 9 kagabi from Abu Dhabi, another batch of 33. Before that, nung Sabado, nung May 2, may sinama kami sa airport, 102. Yung pag mga malakihan, so binadala namin by bus, malalaki lang bus yun. So so tuloy-tuloy, meron na naman bukas sa Makalawa. Another batch na tigsi 50 naman, mga ganon. So tuloy-tuloy lang habang may nagpapalista at ngayon sana wag naman madagdagan ng takot na dahil may bagong atake. So we're looking forward naman na hindi na maulit sana 'yon. Alright. So sa ngayon po, Your Excellency Ambassador Ver, ano po ang advice sa inyo ng gobyerno, ng local, ng host government natin for any other precautionary measures? The same pa rin, na matuloy pa rin naman ang yung mga emergency alert, very timely, na actually aside from the text na nakikita namin real time, may pumapasok sa aming mga phone na the Ministry of Defense is actively engaging some mga missile attacks. Hindi na nga namin namamalayan, sorry, kasi doon na sa mataas sa Impapawid, doon pa lang na-intercept na eh. Doon na na-intercept na kagad. Tapos maraming layers of missile defense. So minsan napapasok pa lang sa dagat, na-intercept na doon. So just to yung mga fears ng mga kababayan na siguro diyan. Wala pong mga malaking putok na nakikita namin, wala eh. Hindi na po. Yun lang pong isang nakalusot doon sa isang oil depot nga dito. Pero hindi gaya nung dati, nabibidyo nga. Alam mo nga, meron mga nahuli nga na nagbibidyo. Wala na ngayon kasi doon pa lang, malayo pa lang sa dagat o mataas sa Impapawid, na-intercept na. Ayun. So at least well protected naman po at well coordinated naman yung yes, mga... and we'd like to thank the government here, the leaders. They continue to give us the safety and the protection that we need. Lahat man, ready sila. Okay. With that, Ambassador, maraming salamat po. Natanes, meron pa ho kayong mahalagang impormasyon na gustong iparating sa ating mga kababayan. Sige, Sir Ray. Sana tumatawag ka pag may nangyayari. Ibig sabihin, pag di ka na tumawag, peace na uli dito. Wala nang mangyari. So hopefully it stays that way. But at least good news pa rin in the end. Yes, opo. Well, of course, lagi kasi kami nakatutok sa Middle East ngayon, lalo na sa UAE, maski sa Doha, I think sa Doha, nagkaroon din ng pag-atake sa Doha. Anyway, maraming salamat po again. So thank you rin kasi at least take this opportunity rin na sabihan sa mga kabayan natin dyan na wag kayong mag-alala. Safe po tayo dito at tumutulong pa yung gobyerno, tumutulong pa ang inyong community, nagtutulungan po tayo lahat at salamat sa pagkakataon ito na to convey this message. With that, thank you very much po, Your Excellency Ambassador Ver. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Thank you, Sir Ray. Ingat. Ang ating Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, walang iba kundi si Ambassador, His Excellency Alfonso Ferdinand Ver. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. VAG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata.
Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VAG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VAG. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito sa Radyo Pilipinas World Service. At kanina kausap lang ho natin si Philippine Ambassador to the UAE, His Excellency Alfonso Ferdinand Ver. At magandang balita po yung hatid niya sapagkat talagang wala pong nadamay, walang nasaktan o walang namatay na Pilipino sa naging pag-atake pong muli ng Iran sa United Arab Emirates doon sa Fujairah, doon sa isang facility doon. Ano po. At may nasawi po doon sa kasamaang palad, pero Indian nationals, 3 Indian nationals po ang nasawi doon. Wala pong Pilipinong nasawi o nasaktan. At sa kasalukuyan, maigting po ang pagbabantay ng host country, which is the UAE government, para po sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan, including the Filipino or foreign workers, including the Filipinos, doon po sa UAE. Pero siyempre, bagamat patuloy pa rin po ang sigalot, ang tensyon dyan po sa Middle East, lalo na dyan sa Strait of Hormuz sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Speaking of the United States at Iran at ang Strait of Hormuz, matatandaan po nito mga nakalipas na araw, nagpahayag si US President Donald Trump na ipapatupad nila yung tinatawag po na Project Freedom. Ano yung Project Freedom? Yung po yung Project Freedom, ang ibig po sabihin niyan, escortan po ng Estados Unidos, ng Naval Forces ng Estados Unidos o ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos, itong mga tanker o cargo vessels na naipit dyan po sa Strait of Hormuz para makalabas. Yun yung unang pahayag. Pero may recent development na naman po. At ano yung development na yon? Mukhang nagbago na naman yata ang ihip ng hangin. Ang sabi ho kasi ngayon ni US President Donald Trump, lalo na kung gagamitin yung kanyang Truth Social posting, nagbago na naman po dahil ito raw pong US military operation na Project Freedom na ang layunin ay eskortan at makatawid itong mga naipit na mga cargo at tanker vessels na ito sa Strait of Hormuz para makalabas. Mukhang medyo hihinto muna. Medyo pause muna, hinto muna. Dahil ayon po sa mga report,
medyo nagkakaroon po ng progreso yung pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig ng Estados Unidos at ng Iran. At ayaw po nilang madiskaril pa ito sa pamamagitan ng mga karagdagang skirmishes o hindi pagkakaunawaan, lalong-lalo na dyan po sa Strait of Hormuz. Kaya baka magkaroon na naman ng military confrontation, naval confrontation o anuman para po ma-plansya na ng mabuti itong issue na ito dyan sa Strait of Hormuz. Sapagkat napakatagal na po nito. At napakatagal na rin nagdurusa ng buong mundo. Partikular tayo dito sa Pilipinas. Dito sa nangyayari sa gitnang silangan. Ilang na yan. Mahigit 2 buwan na po ang sigalot na yan. At sa totoo lang talagang napakalaking bagay nito sa ekonomiya natin ng bansa natin. Tayo yata ang talaga naapektuhan nito kumpara sa ibang bansa dito sa Asia. Pero hindi ibig sabihin na porque maliit lang ang epekto sa kanila sa ibang bansa ay hindi sila naapektuhan. May epekto rin po sa kanila yan. Malinaw na malinaw ang epekto niyan dito sa Pilipinas, tulad po ng linabas na inflation printout kahapon ng Philippine Statistics Authority. Ang inflation po ng Pilipinas nitong buwan ng nitong buwan ng Abril pumalo sa 7.2%. 7.2%. Ngayon, ang dahilan po, ang contributory factors dyan ay yung mataas na presyo ng produktong petrolyo na nagpapataas sa presyo ng transportasyon na siya namang nagiging dahilan upang tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na ng ating mga agricultural products. Yung pagtaas din po ng presyo ng produktong petrolyo ang nagiging dahilan kung bakit tumataas ang singil sa kuryente. Yung paghina ng piso laban sa dolyar ay nagiging dahilan din po ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Kaya't lahat po yan nang nangyari simula noong February 28 hanggang ngayon. Yung pag-atake sa Iran, yung kaguluhan sa Strait of Hormuz, yung pagkakaipit ng daang-daang mga cargo at container vessels na may dalang mga langis at basic commodities at na kinakailangan ng mga ekonomiya ng iba't ibang bansa ay naiipit pa rin hanggang ngayon dyan sa Strait of Hormuz. At higit sa lahat, yung mga buhay na nawawala dyan sa Strait of Hormuz. Ilan na po ang mga inataking mga container vessels, container and tanker vessels sa Strait of Hormuz. Ilan na po ang naitatalang mga nasawing mga foreign seafarers. At siyempre, ang tinitingnan din po natin dito ay yung kaligtasan ng ating mga Filipino seafarers na hanggang ngayon meron pa rin pong mga naiipit dyan sa mga cargo and container vessels dyan sa Strait of Hormuz. Although, may mga napauwi na po ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers, ng OWA, at sa pakikipagtulungan na rin ng ating mga embahada na may mga napauwi na rin po mga Filipino seafarers dito sa Pilipinas at ligtas na. Pero meron pa rin mga naiiwan. Meron pa rin pong naiiwan doon at naiipit. So, kinakailangan pa rin tutukan yan ng ating pamahalaan para makauwi sila ng mabuti, matiwasay at ligtas. Kaya the faster na ma-resolve ang issue niya sa Strait of Hormuz sa pagitan ng US at Iran, the better for the world, the better for the global economy, the better for the Philippine economy, the better for the Filipino people, lalong-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers at ang ating mga Filipino seafarers. At sa pamamagitan po yan, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa ating Master Control, Susan Aizon, sa Wirecast, si Justin, and of course, ang ating Executive Producer, si Ms. Stephanie Vicente. At siyempre, ang makakasama na rin natin sa mga susunod na araw, si Drizzle Nanyong. Okay? So, wag niyo pong kalimutan, i-like and follow ang ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service Facebook page, at mag-subscribe sa Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at God bless us all. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.